Sabi nga nila, kapag nakita mo na ang nakatadhana para sa'yo, parang tila ba, titigil daw ang oras. Tapos, kikinang ang buong paligid mo. Tapos dahan-dahan kayong maglalapit habang nakatitig sa mga mata ng bawat isa. Tapos, ayun. Masaya na hanggang wakas. Pero, totoo nga ba yun? Basta ako, masaya lang. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Ako si Francis. Bunso sa magkakapatid. 5 kami. Lahat lalaki. At dahil bunso ako, eto, ako ang paborito ni Mama. Pero, ano nga ba ang meron sa nakaraan ko? Sige, balikan muna natin ang nakaraan bago ako isilang sa mundong ito. Elena, mahal, 4 na ang anak natin. Mahirap ang buhay ngayon. Puro lalaki pa naman ang anak natin. Francisco, isa na lang. Nararamdaman ko na magiging babae na ang sunod na anak natin. Elena, paano kung lalaki na naman yan? Hihirit ka na naman. Baka mamaya magutom ang mga anak natin. Baka sa kakahiling mo umabot na ng 10 ang anak natin. Francisco, promise, huling na to. Isa na lang. Kasi nararamdaman kong babae na ang susunod. Kaya ayun. Nagkaroon ng digmaan. Naghalo ang balat sa tinalupan. At masayang masaya si Mama nung ipinagbubuntis niya ako. Bumili na siya ng mga gamit ng baby. At lahat yun kulay pink. At sa paglipas ng mga buwan, hindi inalam ni Papa at Mama kung babae ba talaga ang ipinagbubuntis niya. Gusto na lang daw nilang malaman pagkalabas ko. Kaya ayun, nung lumabas na ako, sobrang saya ni Mama. Kasi gagawin niya daw akong babae paglaki ko. Basta, babae daw ako, sabi ni Mama. Kaya yun, nung baby ako, lahat ng gamit ko pambabae. Tapos, may mga picture ako na nakabestida ako nung bata ako. Ay nako talaga. Kaya nung lumaki na ako, laging may nagtatanong kung nasaan na ba daw yung bunsong babae ni Mama. Kaya akala ng karamihan babae talaga ako nung bata pa ako. Ewan ko ba kay Mama. Kaya ito, nung lumaki ako, lagi lang ako nasa loob ng bahay. At napakadami kong laruan na Barbie sa kwarto ko. Ay, nako talaga. Pero okay lang. Ang mahalaga bunso ako. At lahat ng hilingin ko kay Mama, nasusunod. Kaya ito, balik na ulit tayo sa future. 18 taon na ako ngayon, nataba. Nung nag-birthday ako, pink ang cake ko. Kasi yun ang gusto ni Mama. Kaya pinagbigyan ko, tapos may Cinderella sa cake. Grabe talaga yung birthday ko. Pero okay lang. Ang mahalaga, masaya si Mama. Anak, mag-iingat ka.
Hindi kita mababantayan dun at huwag kang lalabas sa gabi. Mama, malaki na ako. Huwag kang mag-alala. Anak, nag-aalala lang naman ako. At saka, hindi ako sanay na hindi kita nakikita sa araw-araw. Mama, kalmahan mo. Walang mangyayaring masama. O siya anak, sige na. Lemuel, babantayan mo tong si Francis. Opo tita, ako na po ang bahala kay Francis. Si Francis, kababata ko yan. Kapitbahay namin at halos kasabay ko nang lumaki. At eto, dahil mag-aaral ako sa Maynila, gusto ko sana na maging malaya at magawa yung mga bagay na gusto ko. Kaya lang si Mama, pinilit si Lemuel na sa Maynila na din mag-aral. Kaya ito, may bantay pa din talaga ako. Kaya ito habang nasa biyahe pa kami, pa Maynila. Tamang kwentuhan lang kami ni Lemuel. Medyo nakakainip kasi ang biyahe namin. Lemuel, baka sabihin mo kay Mama na hindi tayo magkasama sa bahay. Bakit ko naman sasabihin yung Francis? Ano ka ba? Tiwala lang. At saka, malapit lang naman ng apartment ko sa dormitoryo mo. Kung sa bagay, malapit lang. Basta kapag nagtanong si Mama, kapag tinawagan ka niya, sabihin mo nasa school pa ako at di tayo magkasama. Okay, sige. Pero Francis, maglaladlad ka na ba? Gagi, anong sinasabi mo, Lemuel? Walang ganun. Sorry, akala ko kasi maglaladlad ka na. Sige na, matutulog na muna ako. Kaya naman, habang natutulog si Lemuel, ako naman masaya lang na pinagmamasdan ng dinadaanan namin. At sobrang nasasabik na talaga ako sa mga araw pang darating. Sa paglipas ng mga oras, sa wakas, ilang saglit na lang makakarating na ako sa dormitoryo na tutuluyan ko. Katapat lang ng apartment ni Lemuel. Ayoko din kasi nakasama si Lemuel. Siyempre, bata pa lang kami, magkasama na kami. Kaya mas maganda kung di kami magkasama. Francis, hindi ka ba natatakot sa dormitoryo na yan? Parang anumang oras may lalabas na maligno dyan. Oo nga, Lemuel. Akala ko sa larawan lang nakakatakot pero mas nakakatakot pala sa personal. Sige Francis. Good luck na lang sa'yo. At ito, iniwan na ako ni Lemuel. Nakatayo nga lang ako ngayon habang pinagmamasdan ng nakakatakot na dormitoryo. Grabe, kinikilabutan ako. Parang nilalamig ako. Pero okay na to. Ang mahalaga may matutuluyan ako. Tao po. Mula sa pagtawag ko, isang babaeng mahaba ang buhok ang nakaputi ang nakita ko. Kinilabutan talaga ako. Oh, ikaw na ba yung isang estudyante? Pasok ka. Huwag kang mahiya. Opo. Ako nga po. Kaya ito, pagpasok ko, umakyat kami sa hagdanan ng kahoy. At ito, diretso kami sa isang silid. Iho,
Ito ang silid mo. Ako pala si Tita Yoli. May kasama ka dito. Kaya lang, wala siya. Namamasyal sa labas. O siya, ayusin mo ng mga gamit mo. Salamat po, Tita Yoli. Iniwan ako kaagad ni Tita Yoli. At mula sa silid, may napansin ako kaagad sa dingding. Madaming larawan na nakadikit dito. Siguro, sila ang mga nakaraang tumira dito. Pero, sino kaya ang kasama ko? Sana bumalik na siya para magkakilala na kami. Sana mabait at sana maging close kami. Pero bago ang lahat, aayusin ko muna ang mga gamit ko. Kaya lang, pagkabukas ko ng mga dala kong bag, napakamot na lang ako sa ulo ko. Kasi, pinalitan pala ni Mama ang karamihan sa gamit ko. Hindi ako nagdala ng pink na gamit. Kaya lang eto, pagkabukas ko, kulay pink ang towel ko, pati kumot pink, at halos lahat pink. Hala, nakakainis naman. Ay nako, wala na talaga ako magagawa. Malay ko ba na pinalitan ni Mama ang mga gamit ko? Kaya ito, inayos ko na yung maliit na kama ko. Parang babae tuloy ang may-ari ng kama ko. Pero okay na yan. At eto, umalis din muna ako. Pinuntahan ko muna si Limuel. Wala akong kasama pa eh. Kaya naman, nagkwentuhan na muna kami sa apartment niya. Namasyal muna ako para maging pamilyar ako sa lugar. Kaya lang, pag uwi ko sa dormitoryo, hala, pagpasok ko pa lang nagulat na ako. Kasi naman sa silid ko, may kulay pink akong nakita. At halos lahat ng gamit niya pink. Ibig sabihin nito babae ang kasama ko. Ang saya naman. Yari siya sa akin. Gagapangin ko talaga siya kapag nagkataon.